Magandang araw po, Tatang. Ito po ba ang Sitio Azucena? Oo, ito nga. Ikaw pala yung pulis na pinapaabang sa akin ng mga opisyal sa bayan. Ang paru-paro na yan ay may dalang kapahamakan sa'yo, Gabriel. Itaboy mo yan. Hanggang nakasunod siya sa'yo, hindi ka tatantanan ng kasamaan. Hindi ka talaga nag-iisip. Binigay mo sa akin ang anting-anting. Hindi mas lalo kayo mamamatay sa mga kamay ko. Bata pa lang ako, pangarap ko nang maging isang pulis kagaya ng tatay ko. Ang masaklap, kung kailan pa ako naging pulis, ay siya namang pagkamatay niya dahil nabaril ito ng kanilang hinahabol na kriminal. Mataas na ang rangko ng tatay ko, kaya pangarap ko din na sumunod sa kanyang mga yapak. Bago ako ma-promote, na-assign ako sa isang malayo at liblib na probinsya. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Ang kwentong isasalaysay ko ay aking naranasan noong ako'y nadestino sa isang lugar na pugad ng mga aswang. Ako nga po pala si SPO1 Gabriel at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw po, Tatang. Ito po ba ang Sitio Azucena? Oo, ito nga. Ikaw pala yung pulis na pinapaabang sa akin ng mga opisyal sa bayan. Halika, sumama ka sa akin at nang maituro ko sa iyo ang bahay na tutuluyan mo. Opo. Ang layo naman pala ng baryo na to pero ang maganda lang dito hindi naman mainit kasi maraming malalaking punong kahoy. Probinsyang probinsya talaga. Naninibago ka ba? Oo, paano ba naman? Kapag kasi nandun sa Maynila, yung malawak na highway lang ang makikita at mga sasakyan na naghahabulan sa daan. Sigurado ko na magugustuhan mo ang pagtira mo dito. Tara na, doon na muna tayo dumaan sa may ilog. Kailangan pa kasing lakbayin natin ang ilog bago dumating sa bahay mo. Ayos lang naman po sa akin. Itong ilog nga pala, nandito madalas naliligo ang mga tao dito sa baryo. Konti ingat lang sa paglalakad dahil madulas ang bato, ha? May ahas! May malang ahas! Umilag ka! Baka matuklaw ka niya! Pinulot ni Mang Kadyo ang isang maliit na kahoy para gawing pangtaboy sa ahas. Pero nagsuot ito sa mga matataas na damo. Ipinagpatuloy na namin ang paglakad. Maya-maya lang, nakarating na kami sa bahay na tutuluyan ko. Maayos ang lugar. Preska ang hangin at malinis ang paligid. Yung mga pangangailangan mo, nandyan na rin. Kaya kung may kulang pa, magsabi ka lang. Oo. Teka nga po pala, dito lang din po ba kayo nakatira? Hindi. Taga-kabilang baryo ako, pero kaming nakatira dito sa isang bayan, nagtutulungan kami. Ganun po ba? Mas maganda po yun kapag nagkakaisa kayong lahat. O siya, kailangan ko nang umalis, ha? Magkita na lang tayo ulit. Mag-iingat ka rin sa pagroronda at kailangan magsuot ka ng uniforme. Kasi baka sabihin ng iba na dayo ka at tambay lang. Tapos nakikigamit ng pangrondang sasakyan. Sige po. Nang mga oras na yon, napansin ko ang isang paru-paro. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong klaseng paru-paro. Kulay pula ang kabilang pakpak nito at ang kabila naman ay kulay puti. Paminsan-minsan itong dumadapo sa akin pero hinahayaan ko na lang kasi naniniwala ako sa mga kasabihan ng mga matatanda. Maayos naman ang unang gabi ko sa sitio. Pero isang umaga, may nag-report sa akin na may nagtatalo daw sa basketball court ng barangay. Pumunta ako doon para awatin ang mga ito. Umalis ka na ditong matanda ka, ha? Alam mo kung hindi lang ako nagpigil, matagal na kitang pinektusan. Pasalamat ka at uugod-ugod ka na. Kuya Popoy, huwag niyo pong sigawan yung matanda.
Tumigil ka nga rin na bata ka. Isa ka pa eh. Huwag niyo naman po kasing sigawan si Aling Sepia. Paano hindi ko sisigawan? Binging matandang to eh. Tama na po yan. Ang aga-aga, huwag kayong gumawa ng gulo. Ang mabuti pa, magpasensyahan na lang kayo kaysa daling ko kayo dun sa barangay at ikulong. Ayos lang naman ako, iho. Teka po, na paano naman yung sugat niyo sa balikat? Aksidente lang naman ito. Hindi po yan aksidente. Sinaktan po talaga siya ni Kuya Popoy kaya siya nagkaroon ng sugat. Hindi naman po ata tama naman na nakit kayo ng isang matanda, ano? Dahil nagkasugat siya, kailangan nabigyan mo siya ng pambili ng gamot. O di kaya pagbabayaran mong ginawa mo sa kanya. Ako pa ngayon ang mali. Kasalanan ko ba kung bakit panay ang ali-aligid niya sa bahay simula kagabi? Kakapanganak pa lang ng asawa ko kagabi eh. At yun ata ang sadya niya. Hindi totoo yan. Napadaan lang ako sa bahay mo. Napadaan ba talaga? O sinadya mo na doon dumaan para lang maamoy mo ang sanggol, ha? Awat na. Mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa barangay. Ayoko nga. Huwag mo nang hintayin pa na pilitin kita bago ka sumama. Ayaw ko din ng gulo at kaya lang ako nandito para maging maayos ang lahat. Iho, wag mo na siyang dalhin sa barangay. Ayos lang talaga ako. Sigurado po ba kayo, Ale? Oo, sigurado ako. Nakita ko pang ngumisi ang lalaki nang tumalikod ang matandang babae. Sa kilos ng lalaki, alam kong mayabang ito. Nakita ko ding idinuro niya ang noo ng bata bago ito umalis. Sinundan siya ng tingin ng bata. Pilit akong ngumiti sa bata at dinala siya sa karinderyang nandun at nilibre ko siya ng pagkain. Parang takot ata kayo sa Popoy na yun eh. Opo, kasi po kaya niyang pumatay kapag nagagalit siya. Nung nakaraan nga isang lalaking binaril niya dito sa amin eh. Ang rason daw niya, kaya niya daw to binaril dahil isa daw tong aswang. Ano naman ang nangyari? Hindi niyo ba siya nireport dun sa barangay o dun sa munisipyo sa bayan? Wala eh. Alam niyo naman po siguro na malayo kami sa bayan at mahirap din para sa amin ang bumaba. Sayang din po kasi yung pamasahe. Kung sa bagay. Pero ito naman sitio niyo, maganda din naman. Kumpleto at madami din tao, parang bayan nga lang din ang dating eh. Kung sana binata na ako, susuntukin ko talaga yung Popoy na yun eh. Kaya mo na yun. Kaya ikaw, mag-aral ka mabuti para makapagtapos ka. Sikapin mo na hindi ka matulad sa kanya na mayabang para wala kang kaaway. Ang ganda naman itong baril mo at saka ang bigat. May bala po ba to? Hoy bata, akin yan. Di mo pwedeng hawakan yan, baka makadisgrasya ka. Pasensya na po. Ngayon din po kasi ako nakakita ng ganyan eh. Ngumiti lang ako sa bata at umuwi na rin kami pagkatapos kumain. Bigla kong nahalata na kahit saan ako pumaroon, nakasunod pa rin sa akin ang kakaibang paru-paro. Inisip ko na baka kaluluwa yun ng tatay ko at binabantayan ako. Nang makarating ako sa bahay, nakita ko si Popoy na hinihintay ako. Hindi siya nag-iisa. Sinadya nilang tambangan ako. Sige nga, kung talaga matapang ka, labanan mo nga ako ng patas. Ilapag mo yung baril mo sa lupa at makapagsuntukan ka sa akin, polis na patola. Hindi ako makikipag-away sa isang kagaya mo na wala nang ibang ginawa kundi manggulo. Ang sabi mo, takot ka lang at kaya ka matapang dahil naka-uniforme ka at may baril. Ano bang problema mo? Pag-usapan natin. Ang ayaw ko sa lahat ay merong ibang naghahari-harian sa lugar na to. Pinahiyaan mo ako ng husto sa harap ng maraming tao kanina. Sino ka ba sa tingin mo para pagbantaan ako na ikulong, ha? Yung ginawa mo sa matanda, hindi tama yun. Kung gusto mong makipag-away, humanap ka ng kalaban na kaya kang labanan. Kaya nga ikaw naisip ko eh. Labanan mo ko. Yung ba talaga gusto mo? Oo, labanan mo ko. Inilapag ko sa lupa ang baril ko at naghanda para iwasan ang kanyang suntok. Pinagtulungan ako ng mga kasama niya, pero isa-isa ko silang napatumba. Hanggang sa si Popoy na lang ang natitira. Sinuntok niya ako sa tiyan at nagawa kong ilagan yun. Sunod naman, hinawakan niya ang kamay ko para baliin, pero hindi din siya nagtagumpay nang sipain ko ang tiyan niya at pinadapa siya sa lupa.
Sa susunod nang ulitin mo pang pagtambang sa akin, hindi lang ito aabutin nyo. May araw ka din sa akin na lalaki ka. Wala naman sana akong balak na saktan ka, pero ang mga taong kagaya mo, dapat binibigyan ng leksyon. Ikaw ang bibigyan ko ng leksyon kapag nakabawi ako. Talaga bang babawi ka pa, ha? Paano kung balian na lang kaya kita ng leeg ng sa ganun, hindi ka na babawi habang buhay? Aray ko! Yung ulo ko! Oh, huwag naman! Mawa ka! Yan naman pala eh. Pagmamakaawa ka lang naman pero parang sino kang matapang. Pasensya na, di na ako ulit. Siguraduhin mo lang, ha? Inapakan ko pa ang likod niya bago ako umalis. Hindi ko ginawa yon para saktan siya. Ginawa ko yon para turuan siya ng leksyon. Makalipas ng isang araw, nagsisibak ako ng kahoy sa likod ng bahay. May narinig akong sigaw na papalapit sa bahay ko. Kaagad akong pumasok sa loob ng bahay para tingnan kung anong nangyayari. At may nakita akong isang babaeng nagtatago. Miss, anong problema? Tsaka bakit parang kinakabahan ka ata? May humahabol sa akin. Tulungan mo ako. Humabol? Sino? Siya nga yan. Huwag mong sasabihin na nandito ako, ha? Baka kasi kung anong gawin niya sa akin. Elena, alam ko na nandiyan ka nagtatago. Lumabas ka na dyan at nang makapag-usap tayo. Anak nang, parang boses ni Popo yun, ha? Sige, ako naharap sa kanya. Popoy, ano na naman ginagawa mo dito sa bahay ko? Ikaw na naman. Dito ang bahay mo. May hinahabol akong babae. May tatanong lang naman ako sa kanya, kaya lang natakot siya sa akin eh. Pwede mo ba akong papasukin at nang makita ko siya? Hindi pwede. Tsaka bahay ko to, hindi ako gaano nagpapapasok ng mga taong hindi ko kilala. Kung ganon, bakit naman pinapasok mo si Elena? Wala nga siya dito. Grabe ka naman. Pulis ka pero ang sinungaling mo. Ayun oh, yun yung sandok ni Elena na ginagamit niya kanina habang naliligo. I-deny mo pa talaga eh, no? Umalis ka na lang. Si Elena ang sadya ko at hindi ikaw. Palabasin mo na siya para wala ng gulo. Sa gusto ko rin naman ng gulo eh. Hindi ko na hinintay na makasagot pa siya. Sinuntok ko siya sa mukha. Putok labi siya. Hindi na siya lumaban pa. Umatras siya kasama ang tropa niyang binugbog ko din kahapon. Kahit ilang beses ko pa atang basagin yung pagmumukha mo, hindi ka pa rin madadala, no? 2 beses mo na akong ginanito, kaya hindi na to po pwede. Anong gagawin mo, ha? Mga kasama, bugbugin niyo siya. Ipakita niyo sa kanya na hindi tayo magpapatalo kahit isa siyang pulis. Mukhang natatakot ata mga kaibigan mo na tulungan ka. Sa inyong 4, mukhang ikaw lang ang matapang. Mga wala talaga kayong kwenta. Huwag ka nang manggugulo, Popoy. Kung ako sa'yo, maging mabait ka na lang kasi ikaw na mismo ang nagsabi. Nakakapanganak pa lang ng asawa mo. Bakit hindi mo nalang alagaan ang asawa mo at ang anak mo? Tumalikod lang sila at mabilis na umalis. Binalikan ko naman ang babae at nanginginig pa rin ito sa takot. Basa rin ang kanyang damit. Kaya binigyan ko siya ng tuwalya. Miss, ano ba kasi nangyari? Tsaka bakit kayo nahabol ni Popoy? Ganyan naman talaga si Kuya Popoy eh. Kapag nakikita niya ako, madalas niya akong pagtripan. Natatakot lang ako eh na baka maulit nung nangyari sa akin noon. Muntik na kasi akong magalaw ng isang lalaki noon. Ayos lang yun. Salamat din. Nagawa mo pang itaboy si Kuya Popoy. Ikaw ba yung tinutukoy nilang pulis na bagong dating? Oo, marami naman ang mababait dito. Si Popoy lang ang hindi. Ang mabuti pa, umuwi ka na sa inyo at magpalit ng damit. Kasi baka inaabangan nila ako eh. Mamaya na lang ako aalis ha. Pero baka magkasakit ka sa sobrang lamig. Ganito na lang. Papahiramin na lang kita ng mga damit ko. Ayos lang ba yun sa'yo? Ano nga pala pangalan mo? Elena. Ako si Elena. Ako naman si Gabriel. Nice to meet you. Tinangka kong makipagkamay sa kanya. Pero napaatras ito at lumayo sa akin. Napansin ko ring meron siyang sugat sa kabilang braso na tila ba kinalmot ng matulis na kuko.
Nang mahalata niyang tinitingnan ko ang sugat niya, itinago niya ito sa tuwalyang binigay ko sa kanya kanina. Kinuhanan ko siya ng damit at pinakain pagkatapos. Kumain ka muna kahit kaunti lang. Hindi kasi ako kumakain ng ganyan eh. Ganun ba? Ano ba gusto mo? Hindi mo rin kayang ibigay ang gusto ko. Karne. Preskang karne ang gusto ko. Wala kasi akong karne dito eh. Gulay lang to kinakain ko kasi merong garden sa likod ng bahay. Teka sandali, kukuhanan na lang kita ng tubig. Sige, nauuhaw na rin ako eh. Parang gusto kong uminom ng dugo. Wala talagang matinong lalaki kapag may nakikitang magandang babae, no? Hindi naman lahat ganun. Nang humarap ako sa kanya, nahuli ko siyang tinututukan ako ng kutsilyo. Kaya mabilis kong nabitawan ang tubig at inagaw yun sa kanya. Sinipa niya ako sa puson, kaya napaatras ako. At yun ang kinuha niyang pagkakataon para umalis ng bahay. Sa ginawa niya kanina, nababasa ko sa mga kilos niya na may kakayahan siyang lumaban. Pero mas pinili niyang maging mahina para lang kaawaan. Sumapit ang gabi. Nagronda ako para mapanatili ang katahimikan ng lugar. Hanggang sa nakita ko ulit ang batang lalaki sa may gilid ng kalsada. Wala itong saplot at iyak ng iyak. Ano ginagawa mo dyan? Ba't ka umiiyak? Kuya Gabriel! Halika dito. Sumakay ka at sumama ka sa akin. Opo, mabuti na lang po at dumating kayo. Bakit? Bakit wala kang saplot? Sino nagubad sa'yo? Sila po, yung mga tambay po. Natatakot nga po ako eh. Akala ko po papatayin nila ako. Pero pagkatapos nilang kunin yung mga damit ko, iniwan nila ako dito. Mga hayop talaga mga yun. Saan ba sila dumaan? Huwag niyo na po silang habulin kasi sa akin na naman po sila gaganti. May kinalaman ba dito si Popoy? Wala po. Basta yung iba po eh, mga kabataan din. Sige na, mamaya na tayo mag-usap pagkadating sa bahay. Pagdating ng bahay, agad ko siyang pinahiram ng damit ko. Pinakain ko din siya dahil halatang gutom na gutom ito. Naubos niya ang isang platong kanin. Maya-maya lang, napakwento siya tungkol sa buhay niya. Wala na akong mga magulang at nag-iisa na lang po ako sa buhay. Kaya gabi-gabi kailangan ko lumabas kahit natatakot ako dahil namamalimos ako sa daan. Gusto mo ba dito ka na lang tumira sa akin? Huwag na lang po kasi makakaabala pa ako sa inyo. Alam ko naman na marami kayong ginagawa eh. Hindi ka naman nakakaabala eh. Saka malaki ka na rin naman at kaya mo nang alagaan ang sarili mo. Huwag na lang po. Hindi naman po sa tinatanggihan kita pero may mga kailangan pa kasi akong gawin eh. Kagaya ng ano? Kailangan ko pang iligtas ang mga tao. Iligtas saan? Laban sa mga aswang po. Tumangulang ako at napangiti. Alam ko namang isang kwentong pambata yon. Nakitulog siya sa bahay ko ng gabing yon. Pero nang sumapit ang hating gabi, bigla na lang nawala ang bata sa tabi ko. Hanggang sa nakita ko na lang ang isang kumikinang na bagay sa tabi ko. Isang anting-anting. Kinaumagahan, sinubukan kong hanapin ang batang lalaki. Pero isang tao ang nag-report sa akin na may natagpo ang bangkay ng bata. Kaagad akong pumunta doon para mag-imbestiga. Magsialisan na muna kayo at wag niyong hahawakan ng biktima. Alam ko na hindi tayo magkasundo. Pero baka may maitulong kami sa inyo, magsabi ka lang sa akin. Ito bang nangyari patayin na to? Unang beses lang nangyari bago ako dumating? Hindi. Ilang beses na itong nangyari bago ka pa dumating. Isa nga sa dahilan kaya pinadala ng pulis ang baryo para sana mapanatili ang katahimikan. Hindi biro ang mga ganitong krimen. Sa nakikita ko, mahusay ang pagkapatay sa batang yan. Kaya halos walang ebidensya. Kinuha lang ang laman loob ng bata at saka iniwan ang katawan dito. Kaya sigurado akong binenta yun ng mga kriminal. Sir Gabriel, hindi ako naniniwala nun. Lahat kami dito, alam namin kung anong may gawa sa ganitong krimen. Ano ba ang may gawa? Aswang!
Mga aswang ang may kagagawan yan. Sigurado ba kayo? Oo, sigurado kami. Natigil na itong patayan simula nang dumating si Mang Kadyo nung nakaraang buwan dito at kumuha ng ritual pero bumalik na naman ngayon. Si Mang Kadyo? Anong klaseng ritual ang ginawa ng matanda? Para mataboy ang mga aswang at masasamang nilalang kagaya din ng mga engkanto. Isinuot ko ang gloves at hinawakan ang katawan ng bata. May nakita akong kalmot sa bandang leeg nito at may malalim na sugat na para bang bumaon ng ngipin. Doon ako kinilabutan ng husto. Tuyot ang katawan ng bata at wala ding isang patak ng dugo na kumalat sa lupa. Naisip ko na tama ang sinabi ni Popoy na isang aswang ang pumatay sa bata. Hindi tao ang kailangan mong hanapin para maligtas ang baryo na ito. Kailangan mong hanapin ang aswang. Plano nung sakupin ang baryong to. Oo, uubusin niya tayo. Huwag kang makikinig sa matandang yan. Bakit naman? Simula lang nang dumating yan dito, nagkaganito na ang baryo. Isa pa, di mo ba siya naaamoy? Amoy malansa. Parang tinuyuan ng tugo ng hayop yung kanyang katawan na hindi ko maintindihan. Hindi ko ugaling mambintang. At alam ko na kung ano ibig mong sabihin. Magtulungan na lang tayo na makita sa akto kung sino ba talaga at anong pumapatay. Kailangan na itawag ko to sa police station dun sa bayan. Nang sa ganon, ay malaman nila ang pangyayaring to. Baka sakaling magpadala pa sila ng kahit 1 o 2 pulis na tutulong sa akin na protektahan ang baryong to. Sa totoo lang kasi, hindi lang naman ako nag-iisip na aswang si Aling Sebia. Parang lahat nga kami. Kita mo naman, madaming hindi nakikinig sa kanya at talagang iniiwasan pa siya. Ikaw na lang ata ang lumalapit dyan eh. Hindi na ako umimik na mga oras na yon. Nang sumapit ang hapon, dumating ako sa bahay ni Mang Kadyo. Kinausap ko siya tungkol sa nangyari. Isa siyang albularyo, pero hindi niya kayang labanan ang aswang na mag-isa. Nakipagtulungan siya sa akin para makita at mapatay ang aswang. Mahirap kalabanin ng mga aswang. Ang alam ko, isang aswang na taga-Bulak ang nambibiktima dito dahil puro mga bata ang kanyang punterya. Malakas rin ang kutob ko na hindi din yun nagpapakita sa akin dahil mararamdaman ko ang presensya niya kung sakaling magkaharap kami. Kung matagal na pala itong nangyayari, dapat noon palang gumawa na kayo ng aksyon. Marami na pala nabiktima sa lugar na to. Natatakot kaming bumaba sa baryo. Alam mo naman kung gaano kahaba ang lalakarin, hindi pa. Ikaw ba, sa totoo lang, kung mag-isa ka lang na pumunta dito sa amin, sa tingin mo ba aabot ka ng buhay? Ano pong ibig mo sabihin? Kapag bumaba kami, maaring isang hukbo ng aswang ang tatambang sa amin para patayin kami. Kasi alam nila na gumagawa kami ng paraan para mapatay sila. Eh di mas lalong marami ang mapapahamak noon. Isa po kayong albularyo, kaya may kakayahan kayo mapatay ang aswang. Tao lang din ako, iho. May angkin akong lakas pero kulang para matapatan ng mga aswang. Ang kailangan ko ay ang taong tutulong sa akin na matapang at handang ibuwis ang buhay para sa pakikipaglaban sa aswang. Pero mukhang malabo, walang may gustong tumulong. Kung ganun, mas pinipili na lang nila na hintayin ang kanilang kamatayan sa kamay ng mga aswang? Ganun na nga. Kaya ako nandito para tanungin ka kung handa ka bang tumulong sa akin na mapuksa ang aswang. Opo, tutulong ako para sa baryo na to. Kung ganun, hintayin natin ang kabilugan ng buwan at doon natin sila aabangan. Pupuntahan kita dito ulit para masabihan kita kung kailan ka maghahanda. Alam kong nasa hukay na ang isang paa ko. Wala nang atrasan to. Nang sumapit ang gabi, nagronda ako. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko ang matandang babae. Bigla namang may lumipad na paru-paro sa harapan ko. At nang tingnan ko ulit ang matandang babae, wala na ito. Nakita ko namang gumalaw ang mataas na damo, kaya hinabol ko ito. Nakita kong ngumisi ito sa akin. Napansin ko rin na duguan ang kanyang mga kamay. Nakatakas siya, kaya agad akong bumalik sa sasakyan. At nakita ko doon ang dalaga. Kagaya ng matanda, duguan din ito.
Bigla siyang nawala ng malay nang makita ko. Kaya dinala ko siya sa bahay ko. Bakit ko pa kasi niligtas ang babaeng to? May kasalanan pa to sa akin eh. Dapat hinayaan ko na lang siya dun sa kalsada. Nasaan ako? Gising ka na pala. Nandito ka lang naman sa bahay ko. Pasalamat ka at hindi ako masamang tao. Kaya hindi kita hinayaan dun sa kalsada. Ikaw? Ikaw na naman? Oo, bakit? Nagro-ronda ako at nawalan ka ng malay. Ano ba kasi ginagawa mo sa labas ng ganong oras? Naglalakad lang naman ako eh. Tapos, biglang sumama ang pakiramdam ko. Sino bang kasama mo sa bahay mo? Hindi na dapat kayo lumalabas tuwing gabi, lalo na at delikado. Alam mo naman na nangyayari sa lugar na to, hindi ba? May aswang na gumagala dito sa lugar at hindi pa natutukoy ng albularyo kung sino yon. Alam ko naman yun. Pero, nalulungkot lang kasi akong mag-isa sa bahay eh. Hindi naman ako takot sa mga aswang. Mas takot pa nga ako sa mga totoong tao eh. Lumabas ka ng gabi dahil malungkot sa bahay niyo? Kakapunas ko lang pala sa kamay mo na may bahid ng dugo. Ano ba ginawa mo, Elena? Hindi ko alam eh. At hindi ko rin alam kung bakit may dugo ang kamay ko. Huwag ka na magsinungaling. Hindi ako bata para paniwalain mo ng mga kwento mo. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko talaga alam. Aray ko. Ang sakit. Ang sakit ng tagiliran ko. Bakit? Patingin nga ako. Itinaas ko ang damit niya at nakita ko doon ang preskang sugat na halos isang dangkal ng kamay ko ang haba. Malalim yun. Kaya naisip ko na baka nagkaroon ng dugo ang kanyang kamay dahil sa sugat niya. Saan galing ang sugat na to? At sino may gawa nito sa'yo? Hindi ka naman maniniwala kung sasabihin ko sa'yo eh. Maniniwala ako kung alam ko na nagsasabi ka ng totoo. Aswang. Aswang ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng malaking sugat. Bigla niya na lang akong inatake. Sinubukan ko namang lumaban eh, pero ito pa yung napala ko. Aswang? Nakilala mo ba ang aswang? Siya ba yung matandang babae? Matandang babae? Si Aling Sebia bang tinutukoy mo? Hindi aswang ang matandang yun. Basta, aswang na may pakpak at mahahabang kuko. Alam ko talaga na nagsisinungaling ka, Elena. Meron kang dahilan kung bakit ka lumabas ng gabi. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Aalis na ako. Sandali. Saan mo nakuha ang anting-anting na yan? Wala ka nang pakialam dun. Akin na yan. Hindi yan sa'yo. Mas hindi ko yan ibibigay dahil alam ko na rin na hindi yan sa'yo. Kung ganon, mapipilitan akong saktan ka. Bigla niya akong sinuntok, pero nasalo ko ang kanyang kamao. Nang akman niya akong sisipain sa tiyan, kaagad na akong umilag at hinuli ang kanyang dalawang kamay. Pero hindi ko inaasahan na bigla niyang iuuntog ang ulo niya sa mukha ko. Kaya napaatras ako. Ang lakas mo talagang babae ka. Kahit may sugat ka na, nagagawa mo pa rin lumaban. Ibigay mo na ang anting-anting. Bakit ka ba ganyan kalakas? Anong meron sa'yo? Akin na sabi yan eh. Hindi ko to bibigay sa'yo. Pwera na lang kung tuluyan mo na ako mapatumba. Kung yun ang gusto mo. Bigla na lang itong nakalapit sa akin at sinipa ako sa sikmura. Napaupo ako sa sahig. Kinablot niya sa bewang ko ang anting-anting at kaagad siyang umalis. Kinaumagahan, napansin ni Popoy ang mga pasa sa mukha ko. Sa ngayon, unti-unti nang naging maayos ang samahan naming dalawa. Sino nang bugbog sa'yo, sir? Si Elena. Si Elena? Sinasabi ko na nga ba na may kakaiba sa babaeng yun eh. Kaya namin siya inahabol nun para ilabas niya ang tunay niyang pagkatao. Tunay na pagkatao? Oo, kasi isa din siya sa mga taga rito na may kahinahinalang mga kilos. Kagaya ng hindi din ito gaanong lumalabas kapag araw tapos sobrang putla niya. Hindi lang yon, hindi din siya makatitig sa mata ng diretsyo. Kahit na ako, napatunayan ko na rin na may kakaiba sa kanya. Sobrang lakas niya. Nung naglaban kami habang hinahampas niya yung mga braso niya sa katawan ko, sobrang sakit, parang bang bato. Babae siya kaya imposible ganun siya kalakas. Tama nga atang hinala nila. Hinala na ano?
Yung dalaga na yon at ang matandang babae ay pinaghihinalaan ng mga aswang. Kaya siguro sa tuwing pumaparito si Mang Kadyo, hindi nagpapakita ang mga yan dahil natatakot sila na malaman ang kanilang pagkatao. Kailangan natin makagawa ng paraan para mapatay at mahuli ang mga aswang. Pero gayong may pinaghihinalaan na kayo, siguro panahon na para kumilos na tayo. Huwag na muna, wala si Mang Kadyo. Malaki ang may tutulong sa atin ng matandang albularyo para mapatay sila. May napag-usapan na kami ni Mang Kadyo. Sa kabilugan ng buwan, doon natin sila tutugisin. Sasama ka ba sa amin? Oo, alang-alang sa mga pamilya ko na nakatira dito, lalaban din ako. Kailangan ng tapusin ang kasama ng mga aswang na yan. Dahil sa nalaman ko, nakumpirma ko nga na aswang ang dalawang babaeng nakilala ko. Pero ang tanong sa isip ko ay kung bakit sabay ko silang nakita ng gabing yun at kung ano ang ugnayan nila sa isa't isa. Hindi ko na sinabi kay Popoy ang tungkol sa matandang babae. Makalipas ang ilang mga araw, dumating sina Popoy at Mang Kadyo sa bahay para planuhin ang gagawin naming pagtugis sa mga aswang. Hanggang ngayon, nakasunod pa rin sa akin ang kakaibang paru-paro at napunayo ni Mang Kadyo. Noong unang dating mo dito, palagi nang nakasunod sa iyo ang paru-paro na yan. Kaya nga po nagtataka nga po ako kung bakit. Ang paru-paro na yan ay may dalang kapahamakan sa iyo, Gabriel. Itaboy mo yan. Hanggang nakasunod siya sa iyo, hindi ka tatantanan ng kasamaan. Ho? Ano naman po ang koneksyon nitong paru-paro sa mga kasamaan na mangyayari sa akin? Isa yung senyales na may masamang mangyayari sa iyo. Pero sa oras na maitaboy mo ang paru-paro, posibleng magbago pa ang mangyayari. Pinadala ng isang masamang babayla ng paru-paro para bantayan ka at malaman kung nasan ka. Sundin mo na lang si Mang Kadyo. Siya ang nakakaalam kung ano ang tamang gawin. Sige. Susubukan ko itong itaboy. Mamayang gabi, lalabas na ang bilog na buwan. Kailangan nyo maganda dahil alam ko na may makakalaban tayong aswang. Opo. Sige, Mang Kadyo. Yung langis na binigay nyo sa akin, dadaling ko yon. Nang sumapit ang gabi, lumabas kaming tatlo para hanapin ang aswang. Dinala ko rin ang baril ko. May bit-bit din na maliit na bote si Popoy. Langis daw ang laman nun at makakatulong yun pangtaboy sa aswang. Si Mang Kadyo naman ay latigo ang dala. Winisikan daw niya yon ng holy water bago kami umalis. Talasan ninyo ang inyong pagdinig. Sigurado ako na ang aswang ay umikot din ngayon para makahanap ng bibiktimahin. Oo, nakahanda na rin naman ang baril ko. Mang Kadyo, pwede po ba nasa likuran nyo lang ako? Alam mo ikaw, kung gaano ka katapang kapag araw ay siyang matatakotin ka rin kapag gabi. Kasi hindi naman ako marunong makapaglaban Nahihiya lang ako sa inyo na hindi sasama. Baka isipin ninyo na wala akong pagmamahal sa baryo. Kalma ka lang, Popoy. Hindi ka namin pababayaan ni Mang Kadyo. Narinig nyo ba yon? Tunog ng pakpak ng aswang. Ho? Wala po ako naririnig. Paghandala kayo, paparating na siya sa atin. Inihanda namin ang mga sarili namin. Hindi nga nagkamali si Mang Kadyo. Isang nilalang na may malalaking pakpak at mahahabang kuko ang nakita ko. Mahaba din ang buhok nito na halos matakpan ang kanyang mukha. Bigla niya kaming sinugod, kaya kaagad ko siyang binaril. Kinampas din siya ng latigo ni Mang Kadyo, kaya nasapul sa braso ang aswang. Pagsisisihan mo na lumabas ka pa ngayon sa lugar mo, aswang na bangkilan! Mang Kadyo, ang pangit ng aswang! Sabuyan mo siya ng langis mo! Hindi na kailangan. Ako na ang bahala sa kanya. Babagsak na siya dahil sa kanyang sugat. Barilin mo siya sa dibdib. Dalihan mo! Oo, ito na katapusan mo, aswang ka! Bumagsak na ang aswang, pero paulit-ulit pa rin itong nilalatigo ni Mang Kadyo. Napaangil ang aswang sa sobrang sakit, pero hindi pa rin siya tinatantanan ng matanda. Binaril ko rin siya ng paulit-ulit hanggang sa maubos ang bala ko. Maya-maya pa, hindi na gumagalaw ang aswang. Mukhang nakabulabog na tayo dahil sa putok ng baril. Kailangan na nating umalis dahil baka may dumating pang mga aswang. Oo, tara na. Umalis na tayo.
Napatay na natin ang isa sa malakas na aswang na sumasalakay dito. Hindi ba natin susunugin ang kanyang katawan? Kailangan bukas makita ng mga tao ang kanyang katawan. Kapag namatay siya, babalik siya sa tunay niyang anyo kaya malalaman natin kung sino siya. Sa tingin ko, hindi lang talaga nag-iisa ang aswang na sumasalakay sa lugar na to. Kailangan natin silang ubusin para wala namang bibiktima. Gagawin natin yan, Gabriel. Pero sa ngayon, nagpapasalamat ako at ganun lang natin kabilis natalo ang aswang na bangkilan. Takot din sila sa bala ng baril at hindi niya rin napaghandaan ang pagpalo ko sa kanya ng latte ko kaya natin siya natalo. Tara na po, umalis na po tayo. Sige, tara na. Pagkatapos ng gabing yun, mas lalo akong naging agresibo nang mapatay ang aswang sa lugar namin. Kinaumagahan naman, binalikan namin ang lugar kung saan namin nakalaban ang aswang. Pagdating namin doon, wala na ang katawan ng aswang. Pero meron pa ring mga bahid ng dugo. Poy, bakit wala na yung katawan ng aswang dito? Ewan ko, hindi ko din alam. Sigurado ko na bago tayo umalis, patay na ang aswang na yun eh. Wala na talaga siyang buhay. Tinatad mo na siya ng bala at marami siyang sugat dahil sa latago ni Mang Kadyo. Sinasabi ko na nga be, sana sinunog na lang natin yung katawan ng aswang na yun. Hindi na rin naman mabubuhay ang aswang na yun. Pero sigurado ko na kaya yun nawala dito dahil merong kumuha na kapwa rin niya aswang. Ipagpaalam natin to kay Mang Kadyo. May gagamutin pa si Mang Kadyo kaya umuwi na siya sa kabilang baryo. Kahit anong oras pwede naman natin siya puntahan eh. Pero Gabriel, nagalit atang ibang aswang dahil sa ginawa natin kagabi. At bakit naman? Ano ba nangyari? May natagpo ang bangkay ng bata ulit dun sa mismong ilog. Kagaya ng ibang biktima, wala ang mga laman loob at puro sugat ang katawan dahil sa mahabang kuko. Isa lang ang ibig sabihin nito. Sadyang magaling magtago ang aswang na yon kaya hindi natin sila mahuli-huli. Sa tingin mo ba may kinalaman si Elena dito o ang matandang babae? Kung nakilala lang sana natin kung sino ang aswang na yon kagabi, nasagot na ang mga katanungan ko. Oo, meron akong pruweba na nakita sa dalawang babaeng yun pero hindi pa din yung sapat eh. Ano naman ang klaseng pruweba? Wala. Sige na, alis na rin ako. Inuna ko munang puntahan ang pinangyarihan ng krimen at isang bata nga ang napatay. Ang mga magulang nito ay yakap-yakap ang bangkay ng kanilang anak na wala ng buhay. Sobrang nadismaya ko sa sarili ko dahil hindi ko nagawang protektahan ang baryo mula sa mga aswang. Sinisi ko ang paru-paro na sa tingin ko'y may dala ng kamalasan at kapahamakan sa akin. Pagka-uwi ko sa bahay, nadatnan ko ang matandang babae na nakaupo at naghihintay sa akin. Anong ginagawa mo dito matanda ka? Lumabas ka dito kung ayaw mong barilin kita. Hindi ako nandito para saktan ka, Gabriel. Noong naramdaman ko na tinataboy mo ang pinadala kong paru-paro, naglakas loob na akong magpakita at kausapin ka ng maayos. Alam ko na iniisip mo na isa akong aswang. Hindi nga ba? Ikaw na ata itong tinutukoy ng albularyo na may gagawing masama sa akin eh. Hindi kita gagawa ng masama. Nandito ako para bigyan ka ng babala. Alam mo bang, mamamatay ka dito sa baryo. Mamamatay ka na walang kalaban-laban. Hayop ka, demonyo ka! Yung mga tawa na yan ay tawa ng isang demonyo. Porket pangit ang anyo ko, ay tatawagin mo akong isang demonyo? Lahat ba ng magaganda at gwapo, mga mabubuting tao? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta hindi ako nagkulang sa pagbigay ng babala sa'yo. Mag-iingat ka para hindi ka mamatay. Nag-iingat po talaga ako. At hindi ko din maintindihan kung paano ka nakapasok dito sa pamamahay ko. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko. Kahit anong sabihin mo, alam ko nang aswang ka. Duguan ka nung makita kita at imposible hindi ka natablan ng bala ng baril. Ang mga masasamang nilalang ay nakapaligid lang sa atin. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nasasakop ang lugar na to. Meron ngang tagapagligtas pero kagaya ng iba, hindi din sila galing sa normal na pamilya. Hindi ko naiintindihan kung anong sinasabi nyo at ayaw ko din magsayang ng oras para kausapin kayo. Lumabas kayo dito ngayon sa bahay ko ngayon din.
Nasaksihan ko ang ginawa ninyo sa aswang. Nabalot na ng kadiliman ang lugar na to, pero hindi lahat ay masasama. Kagaya ng mga tao, mayroong mabuti at masama. Pero kailangang kilalanin sila ng maayos, nang sa ganon ay malaman mo kung sino ang kakampi at kung sino ang kaaway. Kahit hindi klaro ang mga sinasabi niya sa akin, alam ko ang ibig niyang sabihin tungkol sa mga nilalang na nambibiktima sa lugar. Sapat na yon para malaman kong mapanganib ang lugar. Umalis kaagad ang matandang babae matapos niyang sabihin yon, at mas lalo pa akong naguluhan. Kung hindi siya ang aswang, sino? Kinagabihan, habang nagpapahinga ako, biglang may sumira sa bubong ng bahay. Isang nilalang ang bumaba mula doon at sinakal ako. Nandilim ang paningin ko dahil hindi ako makahinga. Pero hindi ko inaasahan na merong darating para iligtas ako. Bitawan mo siya at akong harapin mo, aswang! Evren, ikaw? Oo, sinasabi ko na nga ba na ikaw talagang punteriya ng aswang sa baryo na to? Pakawalan mo ang lalaking yan at akong harapin mo. Sa wakas, nagpakita ka na rin, bata. Oo, pagod na ako magtago kung sino talaga ako. Dapat lang napagbayarin ko na kayo sa mga ginagawa niyong pagpatay sa mga kapwa ko bata. Iniisip mo ba na kaya mong lutasin ang krimen na ginawa ko sa pamamagitan ng lakas mo? Hindi na iniisip ko. Ang gusto ko lang ay tuldukan ng kasamaan mo kung sino ka man. Evren, kakayanin mo ba siya? Susubukan ko kung kaya ko siyang patayin gamit tong sandata ko na karit. Kapag nasugatan ko ang aswang, siguradong masusunog ang balat niya sa talim nito. Ang lakas ng loob mo. Pues, subukan ko ang lakas mo. Napadapa ako sa sahig nang bitawan niya ako. Sa nandidilim na paningin, mabilis kong pinulot ang baril ko para asintahin ang aswang. Pero dahil mabilis ang pag-atake niya kay Evren, hindi ko masundan ang bawat galaw niya. Sa labas sila naglaban ni Evren, kaya sumunod ako doon para makahanap ng pagkakataon na mabaril ang aswang. Kitang-kita ko ang pagsipa niya sa bata, kaya tumalsik ito. Gumanti si Evren ng isang malakas na suntok at pagtaga sa braso ng aswang. Nasugatan niya ito, kaya umatras ang aswang. Doon ko na siya binaril. Pero nagulat ako nang hindi man lang ito nasugatan kahit natamaan ko na. Matigas ang kanyang balat. Eto pa! Banda ka sa akin! Lintik ka, bata ka! Mag-ingat ka, Evren. Baka matamaan ka niya. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo pa rin mailagan tong karit ko. Humanda ka sa akin kapag nakabawi ako sa'yo. Sa susunod na pagharap natin, papatayin na kita. Kung sakali man na magkita pa tayo ulit, sisiguraduhin ko na hindi ka na makakatakas. Tumakas ang aswang at lumipad ito palayo. Kaagad kong nilapitan si Evren para kumustahin siya, pero mabilis siyang umiwas sa akin. Nagpaalam itong aalis, pero hindi ko muna siya pinaalis dahil hindi pa ako nakapagpasalamat sa kanya. Bakit ngayon ka lang bumalik? Pasensya ka na ha, yung anting-anting mo kinuha ng babae sa akin. Hindi ko kasi siya kayang labanan eh. Bala ko sanang itago yun para ibalik ko sa'yo. Ayos lang po. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman po yun. Galit ka ba sa akin? Bakit ganyan ka makipag-usap parang wala kang gana? Opo, galit po ako sa inyo. Kaya lang naman kita niligtas kasi hindi ka dapat makain ng aswang na yun. Sa oras na makain ka niya, mas lalo siyang lalakas. Paano mo naman pala nalaman na sasalakayin ako ng aswang? Sinundan ko siya kanina at napapansin ko na pumaparito siya. Lahat naman talaga ng mga aswang malakas ang pangamoy. Ang aswang na tiga-bulak na yon ay mga bata lang ang binibiktima. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit gusto kanyang patayin. Saan ka ba nakatira? Pwede ba kitang madalaw? Hindi po pwede. Bakit naman? Huwag na lang po kayong magtanong. Kailangan ko na po umalis kasi may naghihintay sa akin sa bahay. May naghihintay sa'yo? Ang akala ko ba sabi mo ulila ka na? Mandamay po kayong hindi alam sa akin.
Nagtatanaw lang po ako ng utang na loob sa inyo kaya ako kayo niligtas sa aswang na tiga-Bulak. Sa susunod po, baka sakaling salakayin kayo ng aswang. Huwag na kayong umasa na darating ako dahil nakabayad na ako sa kabutihan na ginawa mo. Pagkaalis ni Efren, napaisip ako kung sino nga ba talaga ang batang lumaban sa aswang na yun. Sino ang kanyang pamilya at saan siya nanggaling? Kinaumagahan, nagkita kami ni Popoy. Tinanong ko siya tungkol sa bata. Sino ba ang bata na tinutukoy mo? Si Efren? Oo, siya nga. Saan ba yung bahay nila? Andun lang sa dulo ng baryo. Kapatid ni Elena ang batang yun eh. Ano? Magkapatid sila ni Elena? Oo, hindi mo ba alam? Silang dalawa na lang ang natitira sa kanilang pamilya. Ang balita ako, bago sila lumipat sa baryo na to, kakamatay lang ng mga magulang nila dahil daw sa aksidente. Nasaksak raw ng mga kalalakihan nung pinasok ang bahay nila. Ibig mo sabihin, hindi talaga sila residente sa baryo na to? Lumipat lang? Oo nga, bakit pa parang ang dami mong tanong tungkol sa batang yun? Ano bang meron? Wala naman. Hindi ko na kasi siya nakikita eh. Napapansin ko rin yan, parang hindi siya lumalabas ngayon. Sige. Pupuntahan ko na lang sila dun sa bahay nila. Uy, mag-iingat ka ha. Baka may masamang mangyari sa'yo. Ang bata lang ang gusto kong makita at makausap. May makatanungan lang ako sa kanya. Kaya pala kinuha ni Elena ang bagay na yun sa akin. Dahil alam niyang pagmamayari yun ng kanyang kapatid na si Efren. Anong bagay ba ang kinuha niya sa'yo? Tsaka kailan pa kayo nagkita ulit ni Elena? Matagal na. Sige na, kailangan ko na umalis. Agad-agad akong nagtungo sa bahay na sinasabi ni Popoy. Ilang beses akong kumatok, pero walang sumasagot. Maya-maya lang, may napadaang babae at nakita ako. Sinabi nito na umalis na raw ang magkapatid at lumipat na sa malayo. Bigla ko namang naisip ang sinabi ng matandang babae. Ang tinutukoy niyang tagapagligtas ay walang iba kundi si Efren. Inilihim sa akin ng bata na magkapatid sila ni Elena. Pero ang gusto kong alamin ay kung anong klaseng pamilya ang kanilang pinanggalingan. O ano, napagtagpi-tagpi mo na ba ang lahat? Nakakagulat naman po kayo. Alam ko na kung sinong tinutukoy mong tagapagligtas. Si Efren. Pero pwede bang sabihin mo sa akin kung anong pamilyang pinanggalingan nila kagaya ng sinasabi mo? Mas magandang ikaw mismo ang makaalam, Gabriel. Nung unang dating mo dito, naisipan kong padalahan ka ng babala gamit ang paru-paro. Nang sa ganon, ay maisip mong may masamang mangyayari sa'yo sa lugar na to. May alam ka ba kung saan lumipat ang magkapatid? Hindi ko rin alam. Pero hindi sila masama kagaya ng iniisip mo. Hindi din ako isang aswang. Dahil ang totoo niyan, isa akong babaylan at meron akong malakas na gabay. Ang nais ko lang sana ay maitaboy ka paalis ng baryong to para hindi ka na mapahamak. Itinaboy ko ang paru-paro dahil naniwala ako na doon nanggagaling ang malas. Isang senyales ang paru-parong yon na mag-ingat ka dahil nakasunod sa iyo ang disgrasya. Kagaya mo, gusto ko ding mahanap ang magkapatid para mabigyang linaw ang katanungan sa isip ko. Ano bang babaylan? Wala ka bang kakayahan na makita kung nasan sila? Hindi mo ba sila nararamdaman? Hindi, pero parehas tayong gustong mahanap ang dalawang yon. Kaya magtulungan tayo. Itong napag-usapan natin ay ilihim mo na lang sa mga kasama mo. Nang sa ganon ay hindi tayo mauutakan ng mga aswang. Sige, sa pagkakataon na ito, ibibigay ko ang tiwala ko sa inyo ng buo. Kagaya nga ng pinag-usapan namin ng matandang babae, wala akong pinagsabihan. Isang gabi, nagulat ako nang makita ko si Efren sa bahay ko. May hawak siyang patalim na may dugo. Efren, may aswang ka na naman bang nakalaban? Palagi naman po eh. Mag-isa ka lang bang tumutugi sa kanila? Gusto mo bang samahan kita? Alam ko na hinahanap mo kami. May nakapagsabi kasi sa amin na pinuntahan mo raw kami sa bahay.
Nalaman ko kasi na magkapatid pala kayo ni Elena. Kaya pala wala kang reaksyon nung sinabi ko na kinuha niya sa akin yung anting-anting. Ito na po oh, binigay niya sa akin nang matapos niyang makuha sa'yo. Sumama kayo sa akin, gusto ko lang na makita mo ang ate ko. Talaga? Pero baka kasi walang mangyayaring masama sa'yo. Gusto ko lang na makita mo ang sitwasyon ng kapatid ko. May masama bang nangyari sa kapatid mo? Sumama ka na lang po kasi para makita niyo. Sige. May tiwala naman ako sa'yo na hindi mo ako sasaktan eh. Dinala ako ni Evren sa bago nilang kubo. Malayo yon at nasa gitna ng kagubatan. Wala din silang kapitbahay doon. May ilog pa sa gilid ng kubo nila. Nasa pintuan pa lang kami pero naririnig ko na ang mahinang pag-ungol ng babae mula sa loob na para bang nasasaktan. Evren! Evren! Ate, nandito na po ako. Tsaka may kasama po ako. Sinong kasama mo? Bakit mo sinama ang lalaking yan? Paalisin mo siya dito. Kaya ko siya sinama at nang malaman na rin po niya kung ano ka. Mabait naman po si Kuya Gabriel. Alam ko na hindi kanya sasaktan at hindi kanya kayang ipagkalulong sa mga tao. Elena, ano nangyari sa'yo? Bakit marami kang sugat? Kasalanan mo to. Kayong may kasalanan. Muntik na akong mamatay dahil sa inyo. At kung hindi pa dumating ang kapatid ko, siguradong papatayin ako ng masamang aswang na yon. Ano? Ano bang ginawa namin sa'yo? Siya ang aswang na gusto po ninyong patayin kasama ni na Mang Kadyo at Kuya Popoy. Hindi! Ikaw nga yun! Dapat kang mamatay dahil isa kang salot sa baryo na to, Elena! Hindi ako pumapatay ng tao. Wala akong kinalaman sa mga nangyayaring yan. Ibang aswang ang pumapatay at hindi ako yon. Nung gabing sinaktan niyo ko, ang dahilan ng hindi ko paglaban ay dahil sa'yo. Ayokong masaktan kita, kaya mas pinili ko na lang na magpatalo. Kung hindi ka ang pumapatay, edi sino? Ang aswang na pumapatay ay siya ding aswang na pumatay sa mga magulang namin. Galing din kami sa pamilyang aswang pero bata pa lang ako, tinuturuan na ako ng tatay ko na makipaglaban. Pinatay ng aswang ang tatay nyo? Ang akala ko ba kaya sila namatay dahil pinasok ang bahay nyo at pinagsasaksak sila? Yun ang ginawa naming kwento para hindi na kami tanungin ng mga tao. Ito pala ang sinasabi ng matandang babae na hindi kayo galing sa normal na pamilya. Ang gusto ko pang malaman, bakit malakas ka, Efren? Paano mo nagagawang labanan ng aswang ng ganun? Dahil nga po may lahi din kaming aswang. Pero ako po, hindi ako aswang. Ang ate ko lang. Kasi siya, tinanggap niya ang itim na bato galing kay nanay para daw makapaghiganti kami sa aswang na tiga-Bulak. Ang aswang na sumalakay sa akin sa bahay ay siyang aswang na pumatay sa mga magulang ninyo? Oo, at malaya siyang nakakagala sa baryong to. Pero dahil sa nangyari sa akin, wala na akong kakayahang labanan siya. Ano ba ang magandang paraan para gumaling ka kaagad? Kailangan kong uminom ng konting dugo ng tao. Yun din po ang dahilan kung bakit kita dinala rito. Sa totoo lang, ikaw na lang po kasi ang inaasahan ko na tutulong sa kapatid ko. Konti lang naman, Gabriel, para humilom lang ang mga sugat ko. Ang akala ko ba hindi ka nang bibiktima? Hindi nga, pero sa ngayon, kailangan ko ng dugo ng tao para lumakas ako. Tsaka nga pala, bakit ba hindi tumitigil ang aswang na yun sa pangbibiktima? Gusto nilang makuha ang anting-anting na to. May sumpa kasi ito ng diwata. Kapag magamit mo itong anting-anting, ibig lang sabihin nun magiging makapangyarihan ka na. Pwede magsagawa ang kahit sino man ng ritual para makuha ang kapangyarihan na nakapalibot sa anting-anting na ito. Kaya ako kinuha ang anting-anting ay dahil alam kong hindi mo kayang protektahan yan. Pero Gabriel, payag ka bang painumin ako ng dugo mo? Pag-iisipan ko muna ha. May ideya ba kayo kung sinong aswang na tiga-Bulak? Hanggang ngayon wala pa rin po. Alam kong hindi magtatagal at mahuhuli rin kung sino ang aswang. Pumayag na din akong bigyan ng isang basong dugo ko si Elena. Kinagabihan naman, nagronda ako at nakasalubong ko si Mang Kadyo. Mabuti naman at nakita tayo dito. Pupuntahan pa sana kita sa inyo eh. Oo, kahit mag-isa lang ako, kailangan kong magronda para sa lugar. Bilib din ako sa katapangan mo. Bagay sa iyo ang iyong pagiging pulis. Tara, yayain na natin si Popoy. Sasamahan ka namin sa pag-iikot sa lugar. Talaga po?
Salamat naman kung ganun. Sumakay na po kayo at dadaanan natin si Popoy. Alam mo, Iho, hanga ako sa katapangan mo na ipinapakita sa baryo na ito. Pero kasi hindi kayang labanan ng bala mo ang aswang. Paminsan-minsan, isipin mo din ang sarili mo. Noon pa man, alam ko na ang kabilang pa ako nasa hukay na. Kaya handa na akong isugal ang lahat. Swerte na ako kung makakaalis ako ng buhay dito. At malas ko naman kung mamamatay ako dahil sa mga aswang. Kaya na ang bahay ni Popoy. Hintayin mo na lang ako dito sa labas, ha? Ako na lang ang tatawag sa kanya. Sige po. Nang pumasok na ang matandang lalaki, hinanda ko ang baril ko kung sakaling may makikita akong aswang. Hanggang sa may naamoy akong mabangong halimuyak. Mabango, pero nakakahilo. Bago pa man ako mawala ng malay, nakita ko si Aling Sebia. Nakangisi ito sa akin habang hawak ang boteng pinagmumula ng amoy. Nang magising ako, nakaupo na si Aling Sebia sa harap ko at may hawak na mga anting-anting. Akala ko baka kakampi kita, pero bakit mo ko dinala sa lugar na to? Kakampi nga kita, at kaya ka nandito ay dahil iniligtas kita sa kanila. Kanino mo ko iniligtas? Kilala ko na kung sino ang matandang albularyo na tinutukoy mo. Hindi siya tunay na albularyo. Nagpapanggap lang siya. Kung hindi kita nakuha sa sasakyan, siguradong may ginawa na siya sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Plano niyang gawin kang alipin. Kagaya ni Popoy. Kapag may napainom siya sa'yo na isang likido na parang gayuma, maaari ka nang maging sunod-sunuran sa kanya. Sino bang tinutukoy mo, aswang? Si Mang Kaju ba? Oo, at siya din ang pumatay sa mga magulang na magkapatid. Huli ko nang nalaman ng lahat. Pinaghinalaan ko siya nung una, kaya sinundan ko siya at doon ko nakita ang ginagawa nila. Ginagawa tulad ng ano? Nakita kong ginagamitan niya ng mahika si Popoy para sumunod sa mga utos niya. Si Popoy ang kumukuha sa mga bata para ipakain sa aswang na tigabulak. Kung ganun, kailangan na rin pala nating iligtas si Popoy sa matandang lalaki na yun. Oo, gagawin natin yon. Ang anting-anting ay may kakayahang mapatay ang aswang na tigabulak. Alam ba ito ng magkapatid? Wala silang alam na kayang patayin ng anting-anting ang aswang. Ang alam lang nila ay hinahabol ito ng aswang dahil sa kapangyarihang taglay nito. Kabilugan ng buwan ngayon, kaya alam ko na maghahanap sila ng bata para gawing biktima. Kailangan natin silang sugurin at patayin. Maghanda ka at susugurin natin sila. Alam ko kung nasaan ang kuta nila. Nang gabing yun, binigyan ako ni Aling Sebia ng asin at bawang para gawing panlaban sa mga aswang. Pinakita niya rin ang iba niyang kagamitan na pwedeng pumatay sa mga aswang. Alam kong hindi ka marunong gumamit ng mga ito, kaya asin at bawang na lang ang ibibigay ko sa'yo. Meron ka namang baril, kaya magagamit mo din naman yan. Oo, handa na akong tapusin ang pangyayaring ito at nang bago man lang ako umalis, mabigay ko ang katahimikan na gusto ng mga tao dito. Mangyayari lamang yon kung mapapatay natin lahat ng mga aswang. Hindi lang isa o dalawa, marami sila. Lahat sila, mga bagong yanggaw ng aswang na tigabulak. Bakit kaya hindi niya niyanggaw si Popoy? Dahil wala na siyang mauutusan na makakakuha ng bata kapag ginawa niya yon. Kagaya ng mga tao, nag-iisip din ng aswang. Sigurado din ako na hinahanap ka niya ngayon at alam na niyang may alam ka tungkol sa kanila. Nakita ko ng mga kapatid, pero hindi nila alam na si Mang Kaju ay siyang aswang na tigabulak na pumatay sa kanilang mga magulang. Hinahanap din nila ito para makaganti. Darating sila mamaya para tulungan tayo. Magaling makipaglaban si Evren, kaya alam kong mananalo tayo. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Alam mo rin bang aswang si Elena? Oo,
Alam ko pero hindi kami magkasundo dahil isa akong babaylan at sila ay mga aswang. Ang mga aswang ay kaaway ng mga babaylan. Sa nakikita ko, mukhang mabait naman si Elena kaya hindi ko siya pinakialaman. Tara na po, puntahan na natin ang mga aswang na yun. Nagsimula na kaming maglakbay papunta sa kuta ng mga aswang. Nadaanan namin ang malaki at lumang simbahan na pinapalibutan ng matataas na damo. Ilang dekada na raw inabandona ang simbahan na yon dahil walang nagsisimba. Wala rin kasing pare sa lugar nila. Sa lahat ng lugar na napuntahan ko, ngayon lang ako nakatagpo ng lugar na walang simbahan. Lahat ba ng mga nakatara dito ay demonyo na? Hindi lahat pero karamihan sa kanila ay anak na ng mga demonyo. Sayang ang simbahan na yan. Kung sana marami lang ang naging interesadong makinig sa Biblia, hindi sana nasakop ng mga demonyo ang lugar na to. Ito rin ang dahilan kung bakit lumipat sina Elena. Dahil alam nilang walang simbahan. Takot din si Elena sa Diyos dahil isa din siyang aswang. May paraan pa ba para mawala ang pagkaaswang niya? Oo, maraming paraan pero yun ay kung gusto niyang maging normal na tao. Nakadepende naman sa kanya ang magiging kapalaran niya, kaya hindi natin siya pwedeng pangunahan. Gusto niyang maging aswang para protektahan ang kapatid niya at para na rin makaganti. Ayun, nakita ko na yung kuta nila. May apoy na umiilaw at umuusok pa. Marami sila, kaya mag-iingat ka. Nagmamatsag sila. Itong langis, ipahid mo sa braso mo para hindi nila maamoy ang dugo mo. Sige, salamat. Yung bawang at asin, ihanda mo na. Ang mga mababang uri ng aswang, kapag mawisikan lang ng asin at bawang, madaling matunaw at mamatay. Pero ang pinuno, hindi gaanong tumatalab sa kanila yan dahil masyado na silang makapangyarihan. Naintindihan ko. Nang makarating kami sa pugad ng mga aswang, kaagad naming nakita si Popoy at si Mang Kadyo. Pinapalibutan sila ng mga alagad nilang aswang. Si Popoy nakaluhod habang pinapainom nila ng kung anong likido. Meron ding malaking apoy sa harapan nila. May binubulong si Mang Kadyo kay Popoy at nakita namin itong tumayo na parang wala na sa sarili. Nilapitan niya ang kambing. Ano kayang gagawin ni Popoy sa kambing? Nagsasagawa sila ng ritual para sa hayop. Nang sa ganon ay malaya nilang mapatay ang mga ito. Hindi! Ang lakas si Popoy! Nakain niyang baliin ang leeg ng kambing saka itinapon ng katawan ng kambing sa apoy. Tara na, sugurin na natin sila. Oho, handa na po ako. Itigil ang ritual. Saka na ninyo yan isagawa kapag matalo nyo kami. Hindi! Ang matandang babaylan! Nagulat ka ba, aswang na tigabulak? Siguro naman, mas magugulat ka kung makikilala mo itong kasama ko. Sinasabi ko na nga ba may alam na ang lalaking yan kaya hindi ko na kayo bubuhayin. Mga alagad, sugurin ang mga taong mapangahas na pumasok sa kuta natin. Lumabas ang pakpak ng aswang at mabilis itong sumugod sa amin. Hinanda naman ng matanda ang kanyang buntot pagi para sa pagsalakay ng aswang. Nang makalapit ang mga ito sa amin, mabilis ko silang sinabuyan ng asin at bawang. Nakita ko ang pag-usok ng kanilang katawan at maya-maya nga natunaw na ang mga ito. Huwag mo lang mamaliitin ang kakayahan ng mga aswang dahil may angkin silang bilis. Tayo, mga normal na tao lang. Opo, alam ko naman na malalakas sila. Pero hindi ko hahayaan na dito ko mamamatay sa labanan na to. Marami sila, kaya mahihirapan tayong lumaban. Maghiwalay tayong dalawa para makakilos tayo ng maayos. Sige, dun ako sa kanan at ikaw naman po sa kaliwa. 1, 2, 3, takbo na! Sige, sumunod kayo dito sa akin ng mga aswang kayo at nang matunaw kayong lahat. Kahit saan ako pumaroon,
may mga aswang na sumusunod sa akin. Isang malaking plastic na puro asin at bawang ang laman ang dala ko. Paniguradong matagal yun mauubos. Nakaramdam ako ng kirot sa likuran ko nang makalmot yun ng isang aswang. Kaagad ko siyang nilingon at buong lakas na binali ang leeg niya. Hindi ko inaasahan na may isang malakas na nilalang na susuntok sa akin sa sikmura, kaya napaluhod ako sa lupa. Sinundan niya pa ito ng isang malakas na sipa sa mukha, kaya napagulong ako sa lupa. Kung sila mapapatunaw mo sa asin at bawang, ako naman hindi. Kayong nasa harapan na kita, pulis na patola, siguradong babaliin ko ang mga buto mo. Popoy, labanan mo ang gayuman nila sa'yo. Ginagamit ka lang nila para makapanakit ka ng mga tao. Ang paggamit nila sa akin ay kapalit na kaligtasan ng pamilya ko. Magagawa natin maligtas ang pamilya mo kapag sabay tayong lumaban sa kanila. Hindi lang pamilya mo maliligtas natin, pati ang buong baryo. Sa tingin mo makikinig siya sa'yo? Ako ang Diyos niya, kaya sakit siya susunod at luluhod. Sige na, Popoy, patayin mo na siya. Nakalimutan mo na ba na pinahiya ka niya ng maraming beses? Masusunod, Panginoon! Naglakad siya papunta sa kinaroroonan ko at tinadyakan ang tiyan ko. Sinalo ko ang kanyang paa at hinila siya, kaya natumba ito sa lupa. Sabay kaming bumangon at nagsuntukan, pero lugi ako dahil kakaiba ang lakas na angkin ni Popoy ngayon. Ilang beses niya akong nasuntok sa sikmura at hindi ko yun nailagan dahil mabilis siyang kumilos. Maya-maya lang, napaluwa na ako ng dugo. Hindi tama na tawagin mo Panginoon ng isang tao. Ang Diyos natin ay hindi makikita pero ginagabayan niya tayo. Tumigil ka! Kahit anong sabihin mo, hindi ako makikinig sa'yo. Isa lang ang pinapakinggan ko at sinusunod. Yun ay walang iba kundi ang aming Panginoon. Hindi kita masisisi. Alam ko na nasasabi mo lang yung mga bagay na yan dahil nasa ilalim ka ng kapangyarihan niya. Masyado kang madaldal. Tignan natin kung hindi malalaglag ang ngipin mo sa lakas ng suntok ko. Babarilin kita kapag hindi ka pa tumigil. Wala akong pakialam. Sa pagkakataong yon, ako naman ang sumugod sa kanya. Kaya nakaganti ako ng 2 suntok sa kanyang baba. Napadura ito ng dugo. Gumanti ulit siya ng suntok, pero nakailag ako. Hanggang sa nagulat na lang ako nang may sumipa kay Popoy at napatalsik siya ng malayo. Pasensya na po, nahuli ata kami ni ate. Evren, Elena, dumating kayong dalawa para iligtas kami. Ako nang bahala sa aswang na yan. Bago pa man magsimula ang labanan, alam ko na sasaklolo kayong magkapatid kaya pinaghandaan ko kayo. Mga alagad, ilabas ang ulo ng nanay at tatay nila. Walang hiya ka, talagang matanda ka. Ikaw lang palang matagal naming hinahanap. Oo, ako. Paano niyo naman malalaman na ako ang kalaban ninyo? Eh hindi nga ako nagpapakita sa inyo. Pero kayo, palagi ako nakasubaybay sa mga kilos ninyo dalawa. Kaya alam kong mahina kayo. Ayan, tignan niyo ang ulo ng mga magulang niyo. Sadyang tinatago ko ang mga ulo ng mga aswang na napapatay ko para malaman ng lahat na mas malakas ako. Magbabayad ka sa ginawa mo sa mga magulang ko. Alam mo ba kung ano pa makakapagpasaya sa akin? Kapag makita kong may dagdag ang mga ulo niyo magkapatid dyan. Hinding-hindi mangyayari yun. Nagpalit anyo si Elena bilang isang aswang sa harapan ko. Mabilis siyang lumipad para sugurin ang aswang na tigabulak. Nagpalit anyo din bilang aswang ang matandang lalaki at kaagad silang naglaban. Nakita ko naman si Aling Sebia na abala sa pagpatay sa mga alagad ng aswang. Evren, akin ang anting-anting. At ano naman po ang gagawin niyo doon? Basta ibigay mo na lang yun sa akin, dali mo. Hindi niyo ako mapapatay. Binigyan ako ni Panginoon ng kapangyarihan na hihilom ang sugat ko kahit hindi ako isang aswang. Binigyan ka nga po niya ng kapangyarihan, pero tao ka pa rin. Makaramdam ka ng sakit. Wala din akong balak na patayin ka kasi alam ko na hindi ka masamang tao. Ito na po ang anting-anting. Ingatan niyo lang po na hindi makuha yan ng aswang na tigabulak. Kailangan din natin mahuli si Popoy at may ilapat ang anting-anting na ito sa kanyang dibdib nang sa ganun mawala ang epekto ng gayuma sa kanya. Sige po, pagtulungan natin siya. Sa sunod na pag-atake sa amin ni Popoy, umilag na lang kami ng umilag. Nahirapan kami dahil mabilis at malakas ito.
Sinipa siya ni Evren sa tiyan, kaya siniko ko naman ang kanyang batok. Dahilan para matumba siya. Dinaganan ko siya at hinawakan ni Evren ang ulo niya para hindi na ito makakilos. Ano ba? Bitawan niyo ako! Gusto ko namin tulungan. Huwag ka na mag-alala. Babalik sa magiging maayos ang lahat pagkatapos ng pangyayaring to. Sige na po, Kuya Gabriel. Ilapat mo na sa dibdib niya ang anting-anting. Oo. Huwag ka na kumawala pa, Popoy. Dahil hindi mo na kami kaya. Ilayo mo yan sa akin. Nasasaktan ako. Ilayo mo. Ayan, umiilaw na ang anting-anting. Senyales na gumagana ito sa'yo. Aray ko! Ang sakit. Ilayo mo yan. Mga walang iya kayo. Mas lalo ko lang idiniin sa dibdib niya ang anting-anting. Nawala ng malay si Popoy. Sunod naman naming pinagtulungan ang aswang na tigabulak. Tamang-tama lang din dahil naubos na ni Aling Sebia ang mga alagad nitong aswang. Wala ka nang kawala ngayon. Kahit mapatay niyo pa ako, hindi niyo pa rin mababago na ako ang mas malakas kesa sa inyo. Papatayin talaga kita. Tara na at salakayin natin siya. Dito ka lang, Gabriel, dahil hindi mo kayang makipaglaban sa ere. Sige po, pero hahanap ako ng magandang pagkakataon para mabaril ang aswang. Sabay silang umatake sa aswang na tigabulak. Kaya lang, ginamit nito ang kanyang buong lakas. Kaya tumalsik ang tatlong kasama ko. Lumipad ulit si Elena at muli siyang sinalakay. Pero sinakal siya ng aswang at malakas na binagsak sa lupa. Si Evren naman ang sumunod na sumalakay sa kanya at nagawa siyang sugatan ng bata gamit ang patalim nito. Nagdurugo ang braso nito pero nakita ko na humilom yun at natawa ang aswang. Wala kayong kakayahan na mapatay ako. Nagsasayang lang kayo ng lakas niyo. Mapapagod at mapapagod ka rin naman, aswang. At alam kong hindi magtatagal ang lakas mo. Paano ko mapapagod yung tatlong batang nakain ko ngayong gabi? Tara na, Aling Sebia. Patayin na natin siya. Sinugod ni Elena ang aswang na tigabulak. Pero tinadyakan niya si Elena sa tiyan. Nagawa din itong kalmutin sa likod ang babae. Pero ng mga oras na yon, hindi na malaya ni Mang Kadyo ang pagtarak ni Aling Sebia ng patalim sa kanyang isang pakpak. Buwis buhay din akong lumapit sa kanya at pinasuot ang anting-anting dito. Itinulak niya ako ng malakas, pero nasalo ako ni Elena. Hindi ka talaga nag-iisip. Binigay mo sa akin ang ating-anting? Hindi mas lalo kayo mamamatay sa mga kamay ko. Bakit, Kuya Gabriel? Kailangan ko yung gawin para matapos ang paglalaban na to. Ano bang pinaplano mo, Gabriel? Kagaya nga ng sinabi ninyo, mapapatay siya gamit ang anting-anting na yan. Pero kailangan na pasabugin ito sa kanyang katawan. Magagawa ko yun kapag mabaril ko ang anting-anting. Naghahanda na si Mang Kadyo para sumalakay sa amin. Kaya binunot ko ang baril ko at inasinta ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Ilang beses kong pinaputukan ng aswang hanggang sa nagawa kong tamaan ng anting-anting. Umilaw yon at nasilaw kaming lahat. Ano nangyayari? Takpan niyo si Elena. Hindi niya kayang labanan ng ilaw ng anting-anting. Baka yan pang ikamatay niya. Ito, hubarin ko na lang yung damit ko para maitakip ko sa kanya. Elena, itakip mo to sa mukha mo. Ang hapdi. Nasusunog yata ako. Evren, hubarin mo din yung damit mo para itakip sa katawan ng ate mo. Pumasok ka sa loob ng saya ko, iha, para wala kang maaninag. Sige po. Nagtulungan kami para matakpan si Elena hanggang sa unti-unting nawala ang ilaw ng anting-anting. Sunod nun ay ang malakas na pag-angil ng aswang. Nalusaw siya sa sobrang init. Naglaho ang katawan ni Mang Kadyo, pero ang anting-anting ay nahulog sa lupa. Evren, kunin mo ang anting-anting. Oo, grabe, umuusok pa talaga sa sobrang init. Ano nangyayari dyan? Tsaka nasan ako? Nasan tayo? Popoy,
Nandito tayo sa kuta ng mga aswang. Pero huwag kang mag-alala, patay na sila. Ano? At ano naman ang ginagawa ko dito? Si Mang Kadyo ang nagdala sa'yo dito. Ginamitan kanya ng itim na mahika para magtagumpay siyang gawin kang utusan niya para mahuli ang mga bata para sa kanya. Ngayon, wala nang aswang na manggugulo sa baryong to. Tapos na ang kalbaryo nating lahat. Sa wakas, malaya na tayo. Nabigyan na rin natin ng hustisya ang pagkawala ng mga magulang natin. Evren, kunin natin ang mga ulo nila at ilibing natin kasama ang mga katawan nila. Sana matahimik ng mga kaluluwa nila. Nilisan na namin ang lugar na yon at kumalat ang balita tungkol sa kuta ng mga aswang. May mga ipinadalang mga pulis para mag-imbestiga. Marami naman ang pumuri sa akin dahil niligtas ko raw ang baryo nila. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay may mga kasama ako. Hindi ko na rin nabanggit ang tungkol sa magkapatid at sa matandang babae dahil yun ang kanilang mga hiling. Si Popoy naman ay humingi din ng pabor na huwag siyang banggitin para sa katahimikan ng pamilya niya at ng kanyang buhay. Kuya, anong plano mo ngayon tapos na ang mission mo dito? Aalis ka na ba? Hindi pa ako aalis. Talaga? Alam niyo ba na na-promote ako at isa na akong hepe ngayon? Dito na ako ma-assign habang buhay. Kinausap ko na rin ang mga nasa taas na kung maaari, magdagdag pa ng ibang kapulisan para mapanatili ang katahimikan ng baryo na to. Wow, ayos din ah. Mabuti naman kung ganun. Bakit parang masaya ka ate ngayon hindi na alis si Kuya Gabriel? Syempre, 'di ba? Malaki ang naitulong niya sa atin. Nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang natin dahil sa kanya. Gabriel! Gabriel! Nandyan ka ba sa loob? Aling Sebia, magandang umaga po. Napasyal kayo. Magpapaalam lang sana ako. Uuwi na ako sa amin. Ha? Hindi ba kayo dito nakatira? Taga-kabilang bayan ako. Pinapauwi na rin ako ng mga anak ko. Salamat sa tulong mo, Gabriel. Manatili sana ang kabutihan at katapangan sa puso mo. Protektahan mo ang mga tao sa abot ng iyong makakaya. Salamat din po, Aling Sepia. Aling Sebia, alam ko pong hindi tayo gaanong magkasundo pero nagpapasalamat po ako sa tulong niyo. Walang anuman yon, iha. Ikaw, Ebren, magpakabait ka. Opo. Kahit hindi na kami magkikita ni Aling Sebia, mananatili pa rin ang kabutihan niya sa puso ko. Makalipas ang ilang mga buwan, nahulog ang loob ko kay Elena. Nagkagustuhan din kaming pareho, kaya niligawan ko siya. Hindi nagtagal, sinagot na niya ako. Sa ngayon po, Miss Esperanza, maayos at masaya ang pamilya namin. Pero mananatili pa rin sa mga alaala namin ang pagpaslang namin sa aswang para sa kaligtasan ng baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.